Ang pagpasok ni Sharon Cuneta sa mundo ng sining ay hindi binalak bilang isang pangmatagalang karera. Ngunit ang kanyang talento ay mabilis na nakadagpo ng daan patungo sa puso ng mga tao. Nagsimula ang kanyang profesional na karera noong taong 1978 sa edad na 12 lamang, sa ilalim ng pangangasiwa ng kumpanyang Vicor Music Corporation o BMC. Inilabas niya ang kanyang unang awitin na pinamagatang Mr. DJ. Ang awiting ito na isinulat ni Ray Valera ay naging isang napakalaking hit sa mga estasyon ng radyo sa buong bansa. Dahil sa tagumpay na ito, binansagan siyang DJ's Pet na naging pamagat din ng kanyang unang album. Sinundan ito ng marami pang sikat na awitin na naging bahagi ng kasaysayan ng Manila Sound, kabilang na Ang Naaalala Ka, Iswing Mo Ako, High School Life at Ang Walang Kamatayang Kahit Maputi na ang Buhok Ko. Ang kanyang boses na may kakaibang lambing at emosyon ang nagdala sa kanya upang maging isa sa mga pinakasikat na teenager na mga awit sa kanyang panahon. Dahil sa kanyang tagumpay sa larangan ng musika, hindi nagtagal at binuksan din ng industriya ng pelikula ang pinto para sa kanya. Noong taong 1981, ipinakilala siya ng kumpanyang Regal Films sa kanyang kauna-unahang pelikula, ang Dear Heart. Dito niya nakatambal ang aktor na si Gabby Concepcion. Ang pelikulang ito ay naging isang malaking tagumpay sa takilya at doon opisyal na ipinanganak ang isa sa mga pinakatanyag na love team sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang tagumpay ng Dear Heart ang nagbunsod sa sunod-sunod pang proyekto na binalot ng tagumpay. Noong taong 1984, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte nang gawin niya ang mga pelikulang Sa Hirap at Ginhawa, Bukas, Luluhod ang Mga Tala at Dapat Ka Bang Mahalin. Ang mga pelikulang ito nagbigay sa kanya ng titulong Box Office Queen of RP Movies para sa taong iyon at nagkamit din siya ng mga parangal bilang pinakamahusay na aktres mula sa FAMAS at Film Academy of the Philippines. Noong Setyembre 1986, inilunsad ng kanyang sariling musical variety show, ang The Sharon Cuneta Show, sa istasyong IBC, na lumipat sa ABS-CBN noong 1988 at naging isa sa mga pinakamatagal at pinakamatagumpay na programa sa telebisyon. Nakipagtulungan din siya sa mga tanyag na direktor tulad ng pambansang alagad ng sining para sa pelikula na si Lino Broca sa pelikulang Pasan Ko ang Daigdig noong 1987 na lalong nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang seryosong aktres. Kasabay ng kanyang mabilis na pag-angat sa karera ay ang makulay at madalas na pinag-uusapang personal na buhay ni Sharon. Ang kanyang unang seryosong relasyon na humantong sa kasalan ni sa kanyang on-screen partner na si Gabby Concepcion. Ang dalawa ay lihim na nagpakasal sa isang civil ceremony noong Hulyo 1984 bago naganap ang kanilang marangyang kasal sa simbahan noong ika-23 ng Setyembre 1984 sa Manila Cathedral. Ang kasalang ito ay dinaluhan ng mga malalaking personalidad kabilang ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na naging isa sa mga ninong. Mula sa pagsasamang ito ay isinilang ang kanilang anak na si Maria Cristina Cassandra Cuneta Concepcion na mas kilala ng publiko bilang KC Concepcion noong buwan ng Abril 1985. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal dahil sa mga hindi pagkakaunawan at mga isyu ng legalidad. Partikular ang paratang na si Gabby ay may naunang kasal sa ibang babae. Naghiwalay ang dalawa noong Agosto 1987 at opisyal na napawalang bisa o naanalang kanilang kasal noong 1993. Matapos ang paghihiwalay nila ni Gabby Concepcion, dumaan si Sharon sa iba't ibang relasyon na naging paksa ng mga balita. Isa sa mga itinuturing niyang great loves ay ang aktor na si Richard Gomez. Ang kanilang relasyon ay nagsimula noong taong 1989 matapos nilang gawin ang pelikulang Kahit Wala Ka Na. Ang kanilang pagsasama ay naging on and off at puno ng emosyon, kung saan inamin ni Sharon sa mga nakaraang panayam na isa si Richard sa mga lalaking pinakainiyakan niya nang sila ay maghiwalay. Nagtambal sila sa mga matatagumpay na pelikulang tulad ng Ngayon at Kailanman noong 1992 at Minsan Minahal Kita noong taong 2000. Ang isa pang malaking pangalan na nakarelasyon ni Sharon Cuneta ay ang action star na si Robin Padilla. Nagkamit sila ng matinding chemistry sa set ng kanilang blockbuster na pelikula na Maging Sino Ka Man. Ang kanilang maikling romansa ay naging napakatindi kung saan umabot sa punto na hiningi ni Robin ang kamay ni Sharon mula sa kanyang ama na si Mayor Pablo Cuneta. Ngunit ang kanilang relasyon ay natapos matapos malaman ni Sharon na may ibang babaeng nabuntis si Robin noong panahong iyon. Bukod sa kanila, nagkaroon din si Sharon ng ugnayan sa iba pang mga personalidad tulad ni na Albert Martinez, Roel Santiago at isang hindi taga-showbiz na si Charlie Cojuangco, kung saan siya ay naging engaged ngunit nauwi rin sa hiwalayan. Matapos ang mga kabiguan sa pag-ibig, natagpuan ni Sharon ang katahimikan at katatagan sa piling ng politikong si Francis Kiko Pangilinan. Nagkakilalang dalawa sa kasal ng kapatid ni Kiko noong taong 1994. Nagsimula silang mag-date at opisyal na nagpakasal noong ika-28 ng Abril 1996. Sa kanyang pagsasama kay Kiko, biniyayaan si Sharon ng 3 pang anak. Ang kanyang pamilya kasama si Kiko ay naging pundasyon ng kanyang buhay sa loob ng 3 dekada, bagamat hindi rin sila nakaligtas sa mga chismis at pagsubok na dala ng buhay politika.
Isang malaking usapin na palaging kaakibat ng pangalan ni Sharon Cuneta ay ang kanyang pisikal na anyo, partikular ang kanyang timbang. Sa loob ng maraming taon, naging paksa ng panunokso at pambabatikos ang kanyang pagtaba na ayon sa kanya ay labis na nakaapekto sa kanyang tiwala sa sarili at kalusugan. Ang kanyang matinding pagpayat ay nagmula sa isang matagal at disiplinadong proseso na nagsimula noong Enero 2016. Mahigpit niyang itinanggi ang bali-balita na siya ay gumamit ng mga sikat na gamot sa pagpapapayat tulad ng Ozempic. At binigyang din ang kanyang pagpayat ay bunga ng natural na disiplina, tamang patnubay ng doktor at operasyon tulad ng arm tack. Noong taong 2025, ipinamalas niya ang kanyang bagong hubog na katawan sa ABS-CBN Ball habang nakasuot ng isang Jot Losa gown at nagpaalala sa kanyang anyo ng dekada 90. Bilang asawa ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan na si Kiko Pangilinan na naglingkod bilang senador at tumakbong vice-presidente noong 2022, hindi naiwasan ni Sharon na makaladkad sa mga maruruming issue sa politika. Ang pinakabagong kontrobersiya na nagdulot ng matinding galit sa megastar ay ang tinatawag na maleta issue na sumiklab nitong kalagitnaan ng Hunyo. Ang isyong ito ay nagugat sa isang press conference na ginanap noong ika-16 ng Hunyo 2026 sa lungsod ng Quezon na inorganisa ng dating kinatawan na si Mike Defensor. Sa nasabing pagtitipon, humarap ang 18 individual na nagpakilalang mga dating bodyguard, driver at empleyado ng nagtatagong dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Elizalde Zaldico. Sa pahayag naman nagpakilalang dating bagman ni Zaldico, idinin nila ang ilang mga politiko at kilalang personalidad na di umano ay tumanggap din ng mga maletang naglalaman ng limpak-limpak na sarapi bilang bahagi ng komisyon mula sa mga proyekto ng pamahalaan. Upang patunayan ang kanilang paratang laban kay Kiko Pangilinan, nagpakita ang grupo ng isang larawan kung saan makikita si Kiko, si Sharon Cuneta at ang kanilang pamilya na kasama ang kanilang mga security aid habang may dalang mga maleta. Ayon sa mga kritiko at sa mga lobas na malisyosong usapan sa social media, ang mga maletang iyon ay naglalaman ng perang galing sa korupsyon na ibinigay sa pamilya Pangilinan. Dahil sa larawang ito, nadamay ang pamilya ni Sharon sa investigasyon at usapin ng flood control scam. Ang pagdawit na ito ay nagdulot ng matinding poot at pagngingit-ngit kay Sharon Cuneta na agad na naglabas ng kanyang saloobin sa pamamagitan ng kanyang mga social media accounts noong gabi ng ika-16 ng Hunyo nitong taon. Sa isang marahas at emosyonal na pahayag, tahasang tinawag ni Sharon na mga sinungaling ang mga taong nag-uugnay sa kanyang asawa at pamilya sa naturang katiwalian. Ipinaliwanag ng megastar ang totoong kwento sa likod ng larawang ginamit bilang huwad na ebidensya. Ayon sa kanya, ang larawang iyon ay kinuha nung sila ay nagtungo sa Marawi. Ang pagbisita sa Marawi ay isang personal na biyahe ng kanilang pamilya upang magpasalamat sa lokal na gobernador, alkalde at mga residente na sumuporta sa kandidatura ni Kiko Pangilinan noong nakaraang halalan. Ang buong paglalakbay na ito ay dokumentado at ipinost pa niya bilang isang vlog sa kanyang YouTube channel upang makita ng publiko ang bawat detalye ng kanilang aktibidad doon. Buong tapang na kinwestiyon ni Sharon ang lohika ng mga nag-aakusa sa pagsasabing na napaka-imposible at nakakatawa na magbibigay o tatanggap sila ng maleta na naglalaman ng nakaw na pera sa Marawi pa mismo, na isang lugar na bumabangon mula sa krisis at may sariling mga pinagdaraanan. Binigyang din niya na ang lahat ng yaman, ari-arian at karangyang mayroon ng kanyang pamilya ay bunga ng kanyang sariling pagsisikap, pagbabanat ng buto at patas na pagtatrabaho sa industriya ng showbiz sa loob ng halos 5 dekada. Sinabi niya na habang kumakalat ang mga malisyosong paratang ay kasalukuyan siyang nasa taping at nagtatrabaho ng marangal, kaya naman labis na sumakit ang kanyang damdamin sa kawalan ng hiya ng mga nag-imbento ng kwento. Sa huli, ipinaubaya niya ang paghatol sa Panginoong Diyos at nagpahayag na ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Maging si Kiko Pangilinan ni Maring pinabulaanan ng mga akusasyon na tinawag itong walang basehan at purong paninirang puri. Ayon sa senador, ang paglabas ng mga peking balita at malisyosong paratang na ito ay may malalim na motibong politikal. Lumabas ang isyong ito matapos mabalita na si Kiko Pangilinan ang posibleng maatasan na mamuno bilang tagapangulo ng isang Senate Blue Ribbon Subcommittee na may tungkuling mag-imbestiga sa mismong kontrobersiya ng flood control scam. Naniniwala ang kampo ng senador na ang paggamit sa larawan ng kanyang pamilya isang maruming paraan upang sirain ang kanyang kredibilidad, takutin siya at ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga totoong may sala sa katiwalian. Walang anumang opisyal na ebidensya, dokumento o independenteng patunay na nagpapakita na sangkot si Kiko Pangilinan o si Sharon Cuneta sa pagtanggap ng pondong iligal mula kay Zaldico o sa anumang flood control project. Ang paggigit ng mga ex-marines at dating bodyguard ay nananatiling walang sapat na pagpapatunay mula sa mga otoridad. Ang isyong ito ay hindi ang unang pagkakataon na ipinagtanggol ni Sharon ang kanyang asawa laban sa usapin ng flood control. Noong Setyembre 2025, hiningan din ng apology ni Kiko ang pamunuan ng Stasyong Net 25
Matapos kalad ka rin ng mga anchor na sina Nelson Lubao at Jen Subardiaga ang pangalan ni Sharon Cuneta habang pinakapanayam si Senator Rodante Marcoleta hinggil sa investigasyon sa flood control. Sinabi ng mga anchor noon na dapat kumbinsihin ni Sharon ang kanyang asawa na umalis na sa komite, na itinuring ni Kiko na isang pambabastos sa kanyang asawa na walang kinalaman sa usapin ng gobyerno. Naglabas naman ng pampublikong paumanhin si Nelson Lubao para sa idinulot na sakit ng damdamin kay Sharon. Bukod dito, ang sitwasyon sa politika ay lalong nagiging mainit dahil si Sharon na aktibong sumasama sa kampanya ng kanyang asawa para sa kanyang pagbabalik sa Senado sa darating na halalan. Sa kabila ng mga ingat-unos sa mundo ng politika at mga kontrobersiya, nananatiling aktibo si Sharon Cuneta sa kanyang sariling karela at mga personal na proyekto. Sa pagtapak niya sa edad na 60 noong ika-6 ng Enero 2026, ipinahayag niya na ang pagtanda ay isang pribilehiyo at hudyat ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Noong ika-20 ng Pebrero 2026, opisyal na inanunsyo ni Sharon ang isang malaking hakbang sa kanyang karera. Nagpasya siyang magtayo ng kanyang sariling management company na siyang hahawak at mamamahala sa kanyang mga schedule, proyekto at mga corporate guestings. Bukod sa pagtatayo ng sariling kumpanya, bilang isa sa mga hurado sa weekend program ng ABS-CBN na Your Face Sounds Familiar, patuloy din niyang pinapatakbo ang kanyang sariling YouTube channel, kung saan ibinabahagi niya sa kanyang mga tagahanga ang kanyang pang-araw-araw na buhay. May mga lobas ding usapan hinggil sa kanyang pagbabalik sa estasyong GMA Network para sa isang espesyal na proyekto na bunga ng pagtutulong ng ABS-CBN at Kapuso Network. Naghahanda rin siya para sa dalawang malalaking proyekto na kanyang ipinangako sa kanyang mga tagahanga. Sa personal na buhay, patuloy niyang tinatapos ang pagpapatayo ng kanilang forever home, isang malaking bahay na kanyang itinutuloy matapos mabayaran ng mga nakaraang utang na umabot sa 100 milyong piso.